Okay, welcome to another video. This is Attorney Elmer Lucero. Okay, mayroon tayong update regarding dun sa lawyer na nag-notarize doon sa complaint or doon sa counter affidavit ni Mayor Alice Guo, no? So, yung lawyer na yon na nag-notarize ay humarap sa DOJ. Okay, so panoorin natin yung video ng News 5 Everywhere, no, regarding dito sa update na to. Okay, simulan natin. Humarap sa DOJ ang abogadong nagnotaryo sa Bulacan na pinuntahan di umano ni dating Mayor Alice Guo para sumpaan na ang kanyang counter affidavit. Taliwas yan sa mga lumutang na aligasyong noong Hulyo pa nakalabas ng bansa si Guo. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Dear colleagues, kung ang mga naging source ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng Bureau of Immigration at ni Senator Riza Hontiveros ang tatanungin, kumpirmadong July 18 pa raw umalis ng bansa si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. Pero sabi naman ng abogado ni Guo, hindi pa umaalis sa Pilipinas ang kanyang kliyente. Para magkaalaman na, personal na humarap sa Department of Justice kaninang abogadong si Attorney Elmer Galicia na nakakita raw kay Guo nito lang nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Galicia, sa law firm niya sa San Jose del Monte, Bulacan pumunta ang dating alkalde noong Miyerkules, August 14 para manumpa at magpanotaryo ng kanyang counter affidavit. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang abogado sa DOJ kanina, pero kinumpirma rin ng dalawang piskal ang naging pag-uusap ni na Attorney Galicia at Guo. May nag-arrange sa kanya na may pupunta daw noon para magpanotaryo. And nakausap sila ni Alice Guo doon sa baba ng kanyang opisina, nakita niya. At nagpresenta ng driver's license supposedly Alice Guo sa kanya. And then he notarized the counter affidavit which was due to be submitted to the DOJ for preliminary investigation. So, ulitin natin, no, yung aking previous update, no, or previous comment regarding dito sa issue na to, no, na dapat kapag ang isang abogado na notaryo publiko, no, ay dapat kung mayroon siyang inonotarize na document ng isang tao, yung tao na nag-execute ng document na yon should appear before him and should present an ID, a valid ID, a government issued ID, no. So kino-confirm, no, dito ng abogado, no, na si Elmer Galicia na pumunta sa kanyang law office si Mayor Alice Guo at kanyang in-interview at nagpakita ito ng ID sa kanya. Okay? So kinonfirm din ito, no. Kumbaga yan yung kanyang sinabi doon sa provincial prosecutor, no, na in-interview kanina. Okay, tuloy natin. Bukod sa written affidavit na ihahain daw ni Attorney Galicia, hindi pa malinaw kung may iba pa siyang ipepresentang ebidensya na magpapatunay na nakausap talaga niya si Guo. Pero ayon sa NBI, mabigat ang pwedeng parusa sa abogado kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Okay muna, no? So, ang kanyang isasubmit para patunayan na humarap sa kanya si Mayor Alice Guo ay written affidavit lamang, no? So wala siyang ipipresenta na documentary evidence, no? Yung picture halimbawa or yung video, no? Kasi yung picture or yung video, no, na nagpapatunay na si Mayor Alice Guo ay pumunta sa kanyang opisina, no, ang tawag po natin doon ay documentary evidence. Okay, documentary evidence, no? Although sinasabi natin na bakit picture or bakit video ang tawag kasi, no, ang issue ay kung ano yung content ng video, kaya documentary evidence po ang tawag natin diyan. Okay, so wala siyang isasubmit na documentary evidence or proof, no, na i-attach niya sa kanyang affidavit. So purely written affidavit lang yung kanyang isasubmit, no? So mayroon akong issue diyan, no, sa written affidavit lang. Okay, tuloy natin. Ma-disbar ka or ma-suspend ka, depende sa sitwasyon. We will siguro
summon or subpoena Attorney Galicia kung he is still telling the truth. Okay, no. So, kung mapapatunayan na si Mayor Alice Guo ay hindi nagpakita sa kanya or hindi nag-umapir or hindi pumunta sa kanyang law office, no? So, pwedeng matanggalan siya ng notarial commission, no? Matatanggal yung kanyang notarial commission, no, na nabanggit ko doon sa aking previous na video. And no, yung malala, pwede siyang masuspend or madisbar. Ibig sabihin, no, matatanggalan siya ng lisensyang makapag-practice, no, ng kagaya ng isang abogado. No, yun po yung penalty nung pagsisinungaling. Okay, tuloy natin. Base naman sa huling monitoring ng BI, posibleng nasa Indonesia na raw ngayon si Go. Pero palaisipan pa sa kanila kung saan siya dumaan palabas ng bansa dahil wala ito sa records nila. Para hindi na makalayo pa, formal nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin sa DFA at DOJ para ipakansela ang passport ng magkakapatid na sina Alice, Wesley at Sheila Leal Go. Kasama rin sa pinapakanselang passport ni Cassandra Ong na konektado sa Pogo at kasama rin ng tatlo. Dinalaan naman ni Justice Secretary Boying Rimulya ang mga taga-BI na posible raw kasabwat sa pagtakas ni Go. Panawagan niya, umamin na lang at sabihin ng totoo kesa siya pa raw ang makahuli sa mga ito. Nanindigan naman ng abogado ni Go na hindi pa umaalis ang dating alkalde. Sa tanong naman kung bakit sa Bulacan pa Yung nakakainis lang, no, while this issue has been, no, ang tawag dito na nakabinbin siya, no, or dinidinig yung issue na to sa Senate or sa Senado, no, mayroon ng mga evidences na nagpapatunay na si Mayor Alice Go ay hindi Pilipino, no. So may mga fingerprint na confirm, no, na siya si Mayor Alice Guo at yung dokumento nung bata pa siya na ibinigay sa Bureau of Immigration at yung kanyang current, no, na passport, no, or yung kanyang application, no, bilang isang Pilipino or mag-apply siya ng passport, yung kanyang fingerprint sa NBI, sa data ng NBI at saka sa BI, sa Bureau of Immigration ay iisa. So hindi siya Pilipino. So bakit ngayon lang pinapakansela yung kanyang passport, no, na nakalabas na and ginamit na yung passport niya para makalabas ng bansa. So dapat, no, habang na-confirm na through the fingerprint examination or authentication ng NBI at saka ng COMELEC, no, pina-cancel na yung kanyang passport. Bakit huli na? No, ang bagal ng mga action natin, no, ng gobyerno natin regarding dito kay Mayor Alice Guo. No? It's very unfortunate, no, na ganito yung nangyari. No, kung mabilis lang sana na napakansela agad, no, hindi na sana nagamit yung passport niya para makaalis siya ng bansa. Okay, tuloy tayo. Panotaryo si Go, malamang daw ay mas convenient ito para sa dating opisyal ng Bamban. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Okay, no? So, yan. So, ang concern ko dyan kay attorney Elmer Galicia. No, ang kanyang isasubmit ay pure, no, na written affidavit lamang. So wala siyang i-attach na proof or evidence that would strengthen, no, na talagang pumunta sa kanyang law office at nakausap niya si Mayor Alice Guo. No, so wala siyang, kumbaga, words niya lang yung magpapatunay. So wala siyang i-attach na ebidensya that would support his claim. No? That's the problem. Tapos, bakit ngayon lang ipinapakansela yung kanyang passport? No? Meron na nga tayong
confirmation na siya ay hindi Pilipino. Before pa. Bakit ngayon lang? No? So nakakalungkot yung nangyari, no, na mas marami sana tayong ma-uncover, no, na mga criminal violations, or kung ito man ay sindikato, kung hindi, no, napabayaan itong si Mayor Alice Guo. Okay? So ito yung aking comment, no, dito sa pangalawang araw na issue, no, kay Mayor Alice Guo. Okay, hanggang sa susunod. Maraming salamat.